Business as Mission sa Entrepinoy Espesyal tuwing Lunes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Mga kaagapay, kayo pa rin po ay nakikinig at nanonood sa Entrepinoy Espesyal. Dito lang yan sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Muli, ako po si Arwel Mendoza at dadako na tayo sa patok na negosyo na kung saan ating makakakwentuhan ang ating mga matatagumpay na Entrepinoy at Entrepinay. At narito nga po tayo sa lalawigan ng Davao, isang napakagandang lugar at hindi lang yan dahil marami rin po na mga negosyante ang talagang masasabi nating successful at sila po ang ating nakakapanayam at hatid po sa atin yan at pakikipagtulungan sa atin ng Business as Mission Philippines. Sila po ay ating nakakasama tuwing Monday at ngayong umaga hindi lang isa kundi dalawang negosyante, Entrepinoy at Entrepinay, mag-asawa po na business owners ang ating makakapanayam ngayong umaga. Kaya i-welcome na po natin sina Sir Nel John and Miss Cathy Astudillo. Magandang araw po and welcome sa Entrepinoy Espesyal. Magandang araw, mayong adlaw sa inyong tanan. Ako Dabawenyo, so igrita mo pina Davao style. So thank you for having us here. We are excited to share what God has been doing in our lives and in the business that He has entrusted to us together with my beautiful wife, Miss Cathy? Kath. Good morning to everyone, and thank you, sir, for having us here. It is a privilege for us to share our testimony as well as our experience in our small business. At napakaganda ng kanilang tinig dahil alam niyo po ba mga kaagapay, we were surprised na malaman na sila po ay nasa larangan din, sila po ay meron din po karanasan sa radio broadcasting dahil kayo po ay naging bahagi din ng ating station dito sa Davao City, ang 1197 DXFE. At ano po yung program na ino-host niyo po before? Puso at Lakas. Ayun. Sports sa Pinas. Puso at lakas. At malamang meron ng idea ang ating mga kaagapay ano yung negosyo na inyong minamanage, which is itong Kingsword School of Martial Arts and Values. At para po sa kabatiran ng ating mga taga-subaybay, ano po ba yung mga klaseng training or services ang ating ino-offer sa ating mga kliyente? We are teaching different martial arts like American Bushido Karate and Muay Thai and Wushu and kickboxing. And this is for fitness, sports, or self-defense. And we cater all ages from the oldies unto the mga college, high schools, and up to the may little warriors kami. We started at little warriors yung mga 4 to 8 years old. And we use it not only to teach those but also to instill values. Kaya sa pangalan namin, nilagyan talaga namin ng School of Martial Arts and Values. Kasi that's the reason why we started it. It's not only for profit but to use it as a platform to share the gospel and to build up the nation by building character ng mga tao po. Miss Cathy, kwentuhan niyo naman po kami, paano po at kailan nagsimula itong inyong negosyo? Yung martial arts kasi, si Habi is a martial artist na when I met him. And then aside sa, nag-meet talaga kami sa church. And matatawa ka rin sa aming isi-share sa'yo kasi nag-start yung martial arts business namin almost kasabay nung wedding anniversary namin. A week. Nag-start kami ng business then a week after wedding namin. Oo. Kasi hyper siya. Paano nga hyper? Kasi 'di ba, Sobrang active, parang at that time ako nagpe-prepare na ako sa kasal namin, sa program and everything. Tapos siya gusto pa niya mag-start ng business. Sabi ko, bakit ngayon? Tinaon pa kung kailan nagpe-prepare kayo for your wedding. And okay lang naman kasi birthday ko rin yung
April 7, nag-start siya, month of April, and then kinasal kami April 16. So, isang Anong year po kayo celebration. kinasal? 2005. 2005. Tama siya. So, 2025, so 20 years. Oh, 20 years Yes, na. 20 So, years. 20 years na rin po kayong married at ganun din 20 years na ang inyong negosyo. At isa sa mga gusto kong malaman kay Sir Nel, Sir, paano po kayo napunta sa larangan ng martial arts at bakit po kayo naging passionate po sa ganitong klaseng business? Since high school pa, I'm into martial arts. So yun talaga ang nagkaroon ako ng sense of yung acceptance and purpose sa buhay. Kasi when you do it, you give entertainment sa mga tao when I fight. And then as well, pag nanalo ka, marami kang mga kaibigan, maraming mga friends. And of course, I enjoy doing it. Kaya sabi ko na if I do it, gusto ko siya gawin, might as well na gawin ko na rin siya aking negosyo. Ang principle nun is, buhayin ka ng bisyo mo. Kasi partly, naging bisyo ko yung martial arts. Which is magandang bisyo. Yes, magandang bisyo. Opo, So sabi ko, dapat ito na rin yung maging hanap buhay. Pero at the same time, yung naging Christian ako, yun din ang naging ministry ko po. Wow. So actually, nag-start yun as a ministry because when I became a Christian, isa sa give up ko, although I love martial arts since high school, hanggang college, natapos ako ng college through being a varsity. So, and then, after nyan, yung naging Christian ako, nakita ko na mas mahalaga pala yung mga spiritual na bagay. So, medyo naglaylo ako ng martial arts and I focus on the ministry. Pero later on, na-realize ko na pwede pala siya gawing platform to share the gospel kasi maraming mga kabataan. So, when I started to teach again, meron ng concept of using it as a ministry. Because pag yung mga bata nandyan na, may influence yung sensei or yung teacher, then I can speak to their lives. Yeah. Sabi nga na kids listen more to coaches than their parents. So, nagkaroon ako ng opportunity to minister to them. And later on, sabi na ng wife ko, para mas maging established, then dapat i-establish namin as a business. Doon kaya ni-start namin yung business. Actually, pag may mga tournament din kasi, kailangan ng business permit pag nag-organize kami ng mga tournament sa mall. Yes. So, we did it for that reason, na meron kaming legal papers, business identity. And part yan sa pagiging compliant natin. Yes, bilang yes. isang Yeah. negosyante. So, may mga tao rin po ba na nag-impluwensya sa inyo na pasukin ang larangan ng martial arts? My father, yung namatay na tatay ko, alam ko lang magaling siya may pagsundukan eh. Pero yung nawala na siya, I was, cleaning up his things, tapos nakita ko na green belt pala siya ng karate. Sabi ko, ituloy ko kaya to. So, ayun, I would say na my dad influenced me in it. And nung tinry ko, nagustuhan ko rin naman. And yeah. So, I like doing it. Everything about martial arts. So, yun. Naging ministry na, naging negosyo siya. Yeah. And si Miss Cathy naman, kayo po, paano naman po kayo nahilig sa martial arts? Palaaway po ako. Palaaway. Iyon ang inyong pangdepensa talaga. Oo. At saka rin, para magkaroon din ng encouragement sa mga women, martial arts is not only for the men. Actually, martial arts is best for women in terms of self-defense. Kasi po, I will also touch base on my testimony, bakit ako naging, hindi naman pala away na ibig sabihin yun, naging matapang ako because my sister was raped when she was 18. Okay. And actually, ako sana yung marirape, pero something happened na hindi natuloy. So, yung sister ko yung tuunan. So, at that time, I really wanted to fight. Pero because I was small, until ngayon, small pa rin ako. But I had this urge to
learn self-defense para ibahagi rin sa ibang babae, especially na they can fight. So yun yung encouragement ko to also support my husband in this in a way in our ministry, which is martial arts ministry, kasi nandun talaga yung kailaliman ng reason. Oo. So, in short, ang inyong negosyo is it's more than a business, ano? Yes. It's an advocacy. Yes. Meron po kayong advocacy na hindi lamang makapag-entertain, ano, at maipromote ang martial arts, kundi maipromote din natin na mahalaga ang martial arts as self-defense. Yes. Lalo na sa ating mga kababaihan. Ma'am Cathy. Yes. And ang isang encouragement talaga sa akin when I read the Bible, sabi doon, the Lord is a warrior. Warrior is His name. Yes, yes. Tama ba yung sinabak sa Yes, yes. Exodus? Exodus 15:3. 14? Oh. The Lord is 15:3. The Lord is a warrior. Yahweh is his name. Yeah. He's our defender. Yeah, yes. Oo. At dito nga po sa ating talakayan ngayon, hindi lang po ang inyong business journey ang ating pag-uusapan, kundi mahalaga din na maunawaan ng ating mga negosyante. Kasi kung tayo po'y magtatanong sa mga katulad yung business owner, bakit sila nagtayo ng negosyo, yung iba, sasagot nila, gusto nilang kumita. That's number one. Yeah. Profit. Pangalawa, gusto nilang mapaunlad ang kanilang buhay. At pangatlo, katulad nyo, meron din silang advocacy na gusto ring gawing negosyo para mas masustain at makatulong pa sa ating mga kababayan. And isa rin po sa mga layunin ng Business as Mission Philippines ay mapaalalahanan ang ating mga negosyante na hindi lang sa kita umiikot ang ating negosyo. Yes, yes. Meron pong iba pang mga aspekto na dapat po nating tingnan. At ito po yung patuloy na ina-advocate ng Business as Mission, katulad po ng BAM Asia Pacific, BAM Philippines at BAM Singapore, na isulong po na ang hindi lang kita ang pinakamahalaga sa ating negosyo, kundi meron din po tayong purpose, no? Meron din tayong responsibilidad na pangalagaan ng ating mga tauhan, ng ating empleyado at sa ating environment. Kaya ito po ay nakaklasify sa tinatawag natin na 4Ps. Ito po yung profit, we have purpose, we have people, and planet. So ito po yung pagtutuunan natin ng pansin ngayon. Kasi para po sa ating Christian business owners, hindi po aksidente ang pagkakaroon ng negosyo. And I believe si Lord ang nagtanim ng desire na yan sa ating puso. At isa po itong calling o pagkakatawag ng Diyos para tuparin ang kanyang layunin sa buhay natin and to know our purpose and destiny. Now, katulad po ng nabanggit niyo po kanina, nagsimula ang negosyo dahil meron po tayong advocacy na pinopromote. At the same time, ginagamit din natin ito sa ministry. And praise God dahil hindi na lang po kayo nakatuon sa profits. Now, para naman sa ating mga negosyante na nakatutok sa atin ngayon, what must we do to move towards a 4Ps business? What needs to change in our business and how must we change? Ano ba yung dapat natin gawin para maituon natin yung ating isipan na hindi lang ito kita, hindi lang sa profit naka-focus ang ating negosyo? Pwedeng ako sumagot. Go ahead, ma'am. Ladies first. Ladies first. Actually, yung nag-start kami, si husband he's doing ministry, he's doing martial arts muna, teaching people for free. Oh, libre! So, imaginein mo yon. So, as a wife, sabi ko, total yan naman ang hilig mo, mag-level up ka from what you're doing for free and then maningil ka. So, ito naman yung sinasabi mo nga paano tayo nagmo-move sa business, no? Actually, yung business idea as a whole, hindi siya one time, big time na nag-usap kayo din. Nabuo na agad yung business. So, pinag-usapan namin yun as we progress, especially in our marriage. So, medyo delikado talaga yung kalagayan ng marriage and business. But because we focus on what God has given us, so bumabalik kami dun sa basic. Bakit natin to ginagawa is because we are first Christians before whatever we do. So, yun, for quite
long time, no? So, nag-start siya, nagtuturo siya, and then napag-uusapan namin unti-unti, bakit hindi ka maningil ng ganito? And then we partnered with our ninong, who is an owner of the BFit Gym dito sa Davao, si Sir Jimmy. Nagbigay din siya ng mentoring kay Nel na bakit hindi mo na lang pagkakitaan yung hilig mo? So we started with that. Yeah. Kasi that time, yung nag-work ako sa maliit na church, siyempre, parang voluntary yun. And then, I was working in the gym, tapos nagturo ako ng aerobics, nag-uso yung Taibo. So, yung sweldo ko, sabi ko, Lord, sana meron akong trabaho na yung sweldo ko, pwede siya pang buhay ng pamilya, pero lesser yung time na involvement para I have time for church. Tapos yung nagturo ako ng, yun ang aerobics. Yung nagturo ako ng martial arts, sabi niya, Nel, ito lang, mag-percentage tayo. So, may percentage. Nakita ko, dumami yung mga bata. So, mas malaki na yung kita ko doon sa martial arts kaysa doon sa aerobics teaching ko. So, tinutukan ko na yung martial arts. Martial arts. Yeah. Then, katagalan, we started our own martial arts. But at the same time, we still help other gym, fitness center in their martial arts program. Pero meron kaming sailing business. So, ganun nangyari yung negosyo. So, nakita ko na mas malaki pala yung pag negosyo ka kumpara sa empleyado ka. Up to the point na si wifey, siya yung manager ng yung gym. To the point na mas malaki na yung kita ko sa martial arts, sa business, kumpara sa kinikita as employee. Then, we were able to use yung kita na mag-start ng mga martial arts sa mga churches. And then, yung mga na-produce namin ng mga students doon sa mga church base na walang mga trabaho. Siyempre, kaya nga naglibre ng martial arts kasi wala silang trabaho. We hired them, we teach them to become instructor. Nilalagay namin sila sa mga gym. So, Doon na nag-start yung Profit. purpose. Yeah, yung Profit purpose. and Yeah. purpose. So, people. then yung people, we're building people. So, we were able to, kasi siyempre pag community-based, nagkuha ng martial arts na free kasi walang pambayad. So, walang trabaho. So, nagiging instructor. Ngayon, mostly ng mga fitness center dito na may martial arts program sa Davao, galing sa amin, tinulungan namin to So, start. homegrown. Yes. Oo, And na-train then, ito. again, may kita na rin sila. And then, sa amin din, is we're able to, sa training din namin, yung mga naging purpose din siya. Kasi yung mga instructors namin that made a name for themselves, we also teach them and encourage them to start a martial arts ministry sa mga churches nila. So yung purpose of using martial arts as a platform to share the gospel. Yeah. Yun talaga ang ginawa namin sa ito na ministry. At the same time, we're still earning. Hindi naman kami pinabayaan ni God kasi the more namin na ino-obey si God by using our business as a way to minister, hindi naman kami pinabayaan ni God. And the Lord has been doing great things. May na-produce kami ng mga atleta na naging mga Philippine team na ngayon na Nagko-compete nag-compete din ng po SEA sila? Games. Yes, na from our church base Yeah. na tinrain natin. So, and we were able to run the ministry for that long time because I believe si God ang nag-sustain sa amin. The more that we use our business to serve the Lord, the more naman kami binibless ni God na kahit maliit siya, hindi siya ganun kalaki, pero nandoon. Yeah. Nagtutuloy-tuloy pa Sustain. rin. Even pandemic came, nag-sustain pa rin. Can I add to Yes, that? Very important then if nag-iisip tayo ng business, importante na meron tayong kinakausap na mas marunong kesa sa atin. Like mga mentors namin, they are business people and isang importanteng nakausap ni Nel is si Sir Junsi sa bangko naman. So tinuturuan kami dalawa na kung nandito tayo ngayon as instructors, mag-level up tayo to become managers. Yes. So teaching naman the others to go up naman and then kami paangat din. Kasi nga may sinasabi tayo sa business leadership, yung mga tao natin is hanggang doon lang kung nasaan tayo. Yeah. Kasi tayo yung leader unless na lang they would like to go the other way, 'di ba? So at least habang nandun sila sa business natin, natutulungan din natin silang umangat. Yeah. Yes, Kaya yes. ito yung kagandahan
Sir Nel and Ma'am Cathy, na kapag ang ating negosyo ay nakasentro sa Panginoon, madaling balansehin, Yes. pwedeng pagsabayin na kumikita tayo, we have the profit, at the same time we're doing the God's purpose Yes, sa yes. ating negosyo. Amen. Posibleng-posible yan. Yes, and we were able to lead people to the Lord. Even ito during training. Yeah. Siyempre, may mga kliyente tayo na mga for fitness, ganyan. Tapos minsan, sumusuntok ng malakas. Ma'am, bakit malakas ang suntok mo? Galit ako, nag-away kami. Ayan. Doon inilalabas. Dinilabas. Sabi ko na, so sir, tirahin mo pa, ma'am. Tirahin mo pa. Tapos, kumusta ang feeling, ma'am? Galit pa ako. So hanggang sa napagod siya. Sabi ko, ma'am, alam mo kung gusto mo talaga yung mawala yung sama ng loob mo. Gusto mo na solusyon. Yeah. Then I would start to share. Then the real peace comes from the Lord Jesus Christ. Wow. Tapos sabi ko, gusto mo i-try ito, ma'am? Sabi, if you accept Jesus Christ, you will have peace in your heart because the Yes. Lord will, you give the burden to the Lord. And would you like to accept Jesus Christ as your Lord and Savior? Ganon. So marami nang tumanggap doon mismo sa boxing ring na nagamits na from the gym na napunta na sa church. Marami mga ganon. Oh. So, may isa rin na kompleto, isa favorite ko na kwento. Kaya kahit ngayon na pastor na ako, I'm still doing the coaching at saka yung business kasi I'm still able to connect people to the Lord and to the church through this platform. May isang player ako na kinoach, Muay Thai ito. So, alam mo yun, that's a heavy sport talaga. Yes. Combative yun. So, pag second round, sabi niya, ayoko na, pagod na ako, sir. Tapos sabi ko na, alam mo yung, naalala mo favorite verse ko? Sabi niya, yes sir, Philippians 4:13. Diba? So, I can do all things through Christ. Sabi ko, yes. gusto mo ba na magkaroon din ng strength from the Lord? Sabi, yes sir, gusto ko. O let's, dun sa 1 minute break na yon. Sabi ko, accept Jesus Christ right now and be strengthened by the Lord. Wow. So, nag-pray siya ng acceptance. Yeah. He accepted the Lord. Sabi ko, now, believe that the Lord will sustain you in that next round. So, nag-fight siya. And I know that he is sincere because after talaga pag ring ng bell, sabi niya na, thank you, Jesus! Oh. Sabi ko sa kanya, bro, I don't care kung ano yung result ng laban na yan. Yeah. You just won the biggest battle of your life. And itong learning mo dito, bring it until you will get married, until you will have children. Because sabi ko, parang ganito yung buhay. Bugbog sarado ka, but don't stop. Yeah. You have to trust in the Lord. You have to pray to the Lord and ask help from Him. And He will sustain you just like the way He sustained you in this fight. So, mga ganon. So, we were able to still, use it as a platform to share the At gospel. yung kalakasan talaga Yes, sa kanya yes, yes. nanggagaling. And bilang isang negosyante, bahagi din ng ating pagmamahal sa Panginoon, yung pagmamahal din sa ating kapwa. Yes. Especially yung ating mga empleyado. Actually, di natin sila tinatawag na employee, kundi Yes. co-steward natin, Yeah. co-owner ng ating Yeah. negosyo. So, as business leaders sa inyong negosyo, paano nyo naman po na papakita sa kanya yung Christ-like love and compassion sa ating mga co-stewards and even sa ating clients? Miss Cathy. Oo, medyo mahirap talaga. Very challenging ang pagiging Kristiyano at the same time negosyante. Especially ako sa HR din ako, na-train ako in my younger years, no? I mean, until now, Yeah. sa HR. So handling people is very difficult. But one thing, ang isang nire-remind kong sarili ko is, nanggaling ka rin sa walang alam. So, be patient. Yung sinasabi ng mga black belt, ang black belt, naging black belt sila, pero nag-umpisa sila as white belt na walang alam. But they did not stop on learning until naging black belt sila. So, challenging talaga yon, especially when it comes to discipline. Yeah. Pero kailangan natin maging stricto in that sense because ang tao, kung wala rin siyang disiplina, hindi rin siya mag-grow. And as Christians, mas malaki yung expectation na sa atin to be disciplined. Yes. So, sabi naman din sa Bible na the word of God is used to teach, Teach, correct, rebuke, rebuke, and train. no? So, as long as hindi tayo nawawala sa paniniwala natin sa Panginoon na ginagamit niya
yung salita ng Diyos, at the same time yung way of life ng tao to become successful in the arena of life. Hindi lang sa arena ng sports. Yes. Yeah. So we use the word of God in teaching character to the people, both sa aming employees at saka sa mga students namin. Kaya sa aming martial arts, meron kaming memory verse every belt bago sila mag-rank up. So may mga memory verse. And every after training, meron kaming word of God and may prayer time because we always acknowledge the Lord that He is the one who's giving us strength and favor. Yeah. Yes. And we call it Time with the Master. Time with the Oo. Master is Jesus Christ. Jesus Christ. Oo. Wow. At kitang-kita. So, naano rin namin, sorry sa pag-ano, nakuha din namin yon sa tulong ng aming senior pastor na naggawa ng dissertation about martial arts as a ministry. Kasi alam mo naman, nagma-martial arts kayo, nanununto kayo, tapos magbi-ministry kayo, oo, para namang, di ba? Parang kakaiba. So, natulungan kami nung dissertation ng aming pastor, na best friend niya rin sa martial arts, to explain papaano nagiging magkatugma yung martial arts and our faith in God. Yeah. At nakikita namin sa inyong mag-asawa yung intentionality nyo to Yes, really yes. share the gospel Yeah. sa ating mga kasamahan sa trabaho at sa inyong kliyente. And bilang kayo po ay nasa larangan ng martial arts, ano yung disiplina sa martial arts na dapat taglayin din na disiplina ng ating mga negosyante para makatulong sa kanila na sila po ay mas maging mahusay at mapalago nila yung kanilang business? Ako muna, kasi nag-iisip ka pa. Go ahead, ma'am. Ganito, Sabi ko siya ang utak eh. yung disiplina sa martial arts at na nagagamit natin sa business, number 1 is yung paggising mo sa umaga. Very important yon. And what you do as soon as you wake up. And then yung disiplina ng pagsusulat ng mga plano natin, goals natin, and disiplina ng pagbabasa. Kasi yung halimbawa, meron tayong mission and vision, pero hindi naman natin nire-review yung mission and vision natin. Yeah. Hindi natin ine-explain sa mga tao, bakit natin to ginagawa? Kasi ito yung mission and vision natin. So it's always reminding ourselves. Pareho lang yan ng pagbabasa ng Bible. Kung hindi natin ire-review, malilimutan natin, bakit tayo nagbabasa ng Bible? Bakit tayo may faith? So, yung mga disiplina sa martial arts, katulad nung isang ginagawa is, di ba yung pagising sa umaga. Pangalawa is yung respeto. Respeto sa lahat ng klase ng tao. Kahit sino pa yan, dapat yung respeto is the same. So kami, kahit ngayon, we bow to the little kids, we bow to the parents, and we teach that also to our students. And nagiging normal na yun sa amin to bow to anybody that we meet. Which is isa yan sa mga values na Yes, tinuturo natin. yes. So, may naisip ka na. Rinel. Kasi siya yung Sa amin, martial artist talaga dedication, eh. determination, and discipline. Yes. Yan. Yeah, so, dedicate, determination and yung disiplina to do it. Yun ang masabi ko na importante. And sa amin yung core values namin, King Sword yung pangalan namin. Bakit nga po pala King King Sword? Sword? Kasi it's from Ephesians 6:10-17, the full armor of God, Yes. and the sword of the Spirit, which is the word of God. So the greatest self-defense is the word of God. And we always start there kasi mostly ng mga tao na nag-martial arts is they want to preserve their lives. They don't want to die. That's why matuto sila mag-self-defense. Exercise to keep them healthy. Yeah. Pero sabihin ko, alam mo, if you really want to have eternal life, yung hindi ka talaga, you can protect yourself, life preservation, John 3:16, di ba? So for God so loved the world that He gave His only begotten Son, whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. So sabi ko, so if you want to have everlasting life, then believe in Jesus Christ. So in siya naman yun, the sword and the word became flesh. So it's like pointing people to Jesus Christ using martial arts, which yun talaga yung platform namin ever since. Yeah. And then, doon na-amaze kami. We were able to sustain throughout this years. 20 years na. Marami na masyadong malaking martial arts business na may mga pera talaga nag-start. Pero wala na eh. No, may mga ibang talagang kailang mayayaman na nag-start ng martial arts sa Davao. Pero 3-4 years, hindi nag-survive. Pero we are still here. 20 years na. And then, we are able to produce mga athletes and coaches and help a lot of people.
Ang isa pa parang ginawa namin na isa na sa heart ko noon is to help mga churches. Kasi ang isang problema ng mga small churches is yung pera, di ba? Yeah. Walitan tayo sa pag mga community churches. Kasi naka-work din ako as pastor ng isang maliit na church. Sabi ko, maliit talaga yung tithes, di ba? So, hindi nakaka-sustain. Sabi ko, kung nasa gym kami, nag-sale kami ng 2.5, no? Per month, per kid. So, kumikita kami. Kung meron kang 30, 50 students, so malaki na. Sabi ko, kung meron ting ilagay sa mga church base na martial arts and they can magsingil sila ng lesser, like 400, o di, okay na rin kung may 20 sila. So, may additional income para ibigay sa church. So, ginawa namin, pag maglapit sa amin, magkano? 2.5, ay mahal. Gusto mo mura, meron doon sa church, 400. Sino nagaturo? Kami rin. Ito rin. Ha? Same lang. Minsan ganun, parang nakakatakot sa amin. Kasi siyempre, mawalan kami ng cost kliyente na nagbayad ng malaki. Pero sa amin, okay lang because they will be connected to the church. Pero ano naman hindi naman kami binabayaan ni God. So, nakakatulong sa kanila. Yeah, so yun ang nangyari sa business. Paano, I think, sinustain ni God. Yeah, and by His grace. By His grace. Nagpapatuloy pa po ang inyong negosyo. And kayo rin po ay bahagi din ng Business as Mission Philippines. Yes. Isa po itong community ng Christian business owners na kung saan together sila po ay nag-grow deeper sa salita ng Panginoon at patuloy na nare-remind ang ating Christian business owners na ang negosyo ay hindi lamang nakatuon sa sarili natin, kundi ito po ay nakasentro sa Panginoon. So when you joined Business as Mission, ano yung mga nagbago sa inyong perspective, lalong-lalo na sa pagmamanage ng negosyo? Miss Cathy. Okay. Nung marinig namin, ako personally, nung marinig ko yung Business as Mission, nagulat ako. Kasi, sabi ko nga kay Nel noon pa na, yung business natin, hindi lang siya business. Kasi siya nasa ministry mindset siya talaga Pero sa kanya, nahihiya siyang maningil. Pero sabi ko, if we want to sustain the ministry and to help more people, gamitin yung business as a mission din to help other people. Nasa mindset ako noong traditional na pag ministry, libre. Oh. Sa akin, parang, hindi, libre kasi ministry. Tapos sabi niya, hindi, God gave you the ability to produce wealth. Yes. So sabi niya, no, our business is our mission. Business as mission. Yeah. Narinig ko na sa kanya yung word na yon na business as mission. Kaya yun ang ginawa namin, that we were using our business as a platform to share the gospel. Yun talaga yung mission nun. So, nung nag-join kami ng BAM, excited talaga kami. Yes. So, ano pa yung ibibigay ni God na knowledge and wisdom sa amin in pursuing the martial arts as a business. So, and also as a ministry. So, nakatulong talaga yung BAM kasi na ako lalo na na-realize ko, hindi lang pala ako yung nakakaisip ng ganun. Marami pala kami. Pala. And ito mas mayayaman pa, mas malalaking companies. And they are Christians, Christ-believing people, and doing the business. So parang, wow, ganun pala kalaki yung binigay ni God na vision sa amin, and we're not alone. Yes. So, yun yung maganda dun sa BAM. Yun yung gusto ko ring bigyan ng emphasis sa ating business journey. Mahirap talaga na mag-isa. Yes. Kaya kailangan natin ng community at pagdating dito sa BAM Philippines, walang malaki o maliit na kumpanya. Lahat dito, pantay-pantay. Yes. At ang kagandahan pa dito, pwede ka maging vulnerable. You can share yung mga struggles mo in business na hindi ka makakaramdam ng judgment. At ang kagandahan pa dito, may pagpipray ka pa. Amen. Dahil sabi nga nila, isa sa pinakamalungkot na posisyon sa kumpanya kapag ikaw po ay nasa taas na. Yes. At kailangan talaga na meron kang kasama sa iyong journey bilang isang negosyante. And as we wrap up, Sir Nel and Ma'am Cathy, ano po yung short message po ninyo na gusto nyong iwan sa mga kaagapay nating negosyante at nagpaplano din na pumasok sa larangan ng business? Sir Nel. Yes. For me, through scriptures, it says,
Matthew 6:33. No, seek first the kingdom of God and His righteousness, and everything will be given to you. So, kasi yun ang experience namin, na that when we did our martial arts business for the Lord and for His glory, hindi talaga kami na pinabayaan ng Diyos. No? We are, like I said, 20 years plus yung pandemic, we survived. Hindi ko pa alam paano nangyari yun. And we were able to help a lot of people na kahit na maliit yung business. May nakaaral na, may naging pastor na, may nag-start na sarili rin yung martial arts business sa Jensa na ginagawa rin yung ginagawa namin. Na we have a business gym na tumutulong ng mga churches. So yun ang una. So God is faithful to those who are putting Him first. And so therefore, ang gawin natin, ang pangalawang verse is Colossians 3:23. Now, whatever you do, do it with all of your heart. No, ibigay yung best natin. Anong negosyo man yan. 101%. 101%. Di ba? For the Lord and not for human masters. Because it's the Lord God that will reward you. Usually, when you do your best, God will really do something for you. No? Lalo pag ginawa mo para sa Kanya. So, if you're starting a business, no, do it for the Lord. Do it with all of your heart and dedicate it to God. And you'll see, you'll be amazed in what God will do in your life and in your business. Thank you, sir. Miss Kathy? Ang pogi na asawa ko. Ang sweet niyo po sa part na yun, ma'am. It's part of business. Mahirap kasi mag-business ang mag-asawa. Lalo na when challenges come. So yung mga discussions ninyo, animated discussions, arguments. So always we go back to asking each other, bakit ba tayo nandito? Bakit natin to ginagawa? So pag siya yung parang feeling gumi-give up, ako nag-encourage. Pag ako naman yung parang, ayoko na. Alam mo naman mga babae. So, siya naman mag-encourage sa akin. So, we go back to yung favorite verse namin pareho na Philippians 4:13. I can do all things through Christ who gives me strength. So, sa business po, may mga times na nakakapanghina, but we always go back to God. And then, yung sa King's Sword, ang kumbaga may tagline kami doon na from Psalm 18:2, the Lord is my rock. So, nirephrase ni Nel yun ng building life's foundation In the solid rock. on the solid rock. And the solid rock is Jesus. Yes. So, for our mga kaagapay sa business, ang encouragement ko po sa inyo is, especially when you're working together with your husband or a family business, always go back to God. Yun lang talaga ang nakakapag-sustain sa atin. Lagi tayong babalik kung ano yung pinagmulan at ano ba yung purpose ng ating negosyo. Dahil hindi lang po ito na lilimitahan sa profit. Again, tandaan po natin yung 4Ps natin ha. Profit, we have purpose, people, and planet. Dapat talaga yan ang ating tinitignan at binibigyang pansin. At katulad nga ng BAMA, ang ating business dapat po biblical, authentic, and missional. Yun dapat ang isa rin sa ating pinagtutuunan ng pansin. And with that, Coach Nel, Sensei, Yes. Sensei Nel and Sensei Kathy, maraming salamat po sa pagbabahagi ng inyong inspiring journey sa pagnenegosyo at sa inyong insights na ang negosyo ay dapat God-centered. Amen. At hindi lang po na nakabase yan or nagpo-focus sa sarili nating lakas at abilidad. At ang aming dalangin ay patuloy pa pong i-bless ng Lord ang inyong negosyo dahil talagang blessing po ito sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa ating mga kabataan at sa ating kababaihan. So maraming salamat po. God bless you. Mag-iingat po kayo at magandang araw. Mga kaagapay, atin pong nakapanayam sina Sir Nel John na Miss Kathy Astudillo, ang owners ng King's Sword School of Martial Arts and Values.